thank you sa mga nagtandog ng special number ngayong araw na to. So, ang Panginoon na po ang magbabalik sa inyo ng pagpapala. At tunay na lahat ng ating pong ginagawa ay meron po itong gantimpala na galing sa Panginoon. Your neighbors not in vain in the Lord. Kaya, huwag po natin isipin na ito po ay burden, kundi ito po ay talagang privilege po sa ating lahat. So tayo po muli ay tumayo. Buksan po natin ang ating po mga Bible muli sa Ephesians chapter 5. At basahin po natin muli ang verses 1 to 20. Kagabi po habang ako po'y nag-aaral, ay tinignan ko po yung yung mga naging points last time, nung nakaraang buwan, kasi ito po'y na-preach na rin. So, pero hindi po sila nagkaparehas sa mga points po last time. At talagang ang salita po ng Diyos ay napakayaman sa mensahe. Kung ang inyong mga messenger ay walang nag-chat-chat, walang mga message, dito po sa salita ng Bible, kasi sa salita ng Diyos ay napakarami pong mensahe. So magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, muli kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 20. Be therefore followers of God as dear children, to kayo po. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. But fornications and all uncleanness or covetousness, let it not be as one's name among you, as becometh saints. Verse 4. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving thanks. For this ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Verse 8. For ye were sometimes darkness, but now are the light of the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Verse 10. Proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12. For it is a shame even to speak of those things which are not of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that made manifest is light. Verse 14. Wherefore he saith, Awake thou that arise from the dead, and light shall be thy light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. 16. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Verse 18. And being not with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20, altogether ready, giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat lagi mo po kaming binubusog spiritually, hindi lamang sa physical naming pangangatawan. At tunay na napakasarap po na maging malakas kami spiritually, sapagkat tunay na kung kami po ay malakas spiritually, it follows na talagang aming katawan ay lumalakas din po, na ang aming pong physical na pangangatawan ay magaang tumikilos ng ayon sa iyong mga kalooban. Salamat po, Banal Espiritu, sa iyong pagkilos sa amin, paggabay, pagbibigay sa amin ng knowledge at wisdom. Salamat na sa bawat desisyon na doon po niyo pong gabay sa amin. At sapagkat tunay na mahal mo ang iyong mga anak, ayaw mo ang iyong mga anak na magkamali sa kanila pong mga desisyon. Ngayong hapon, muli, pagpalain mo po ang pangangaral na inyong banal na salita. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at ang kanila pong mga trabaho. At dalangin ko po yung mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. Igawan mo po sa kanila ang kagalingan. At nawa po, Panginoon, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus, kami po ay matagpuan
na matapat na naglilingkod sa inyo. Itago mo po ako muli sa inyong likuran. Use me mightily. At nawa po Banal Espiritu, kayo po siya mahusap sa puso ng bawat isa. Patuloy mo rin po pagpalain ang bayang ito. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, purihin po na kasama po natin muli ngayon si na Brother Andrew na maaaring nasiraan man ng sasakyan, pero salamat, nandito pa rin po. So pagsubok po yan, na talagang sabi nga po ng Roma chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His own purpose. So ang bawat nangyayari sa buhay natin, ito po ay may purpose. At kaya sana anumang mga pagsubok at dumating sa atin, tuloy lang po sa paglilingkod. At sabi ko nga po sa inyo, sina Brother RJ, nung nandito pa sa San Juan, Batangas, from San Juan, 44 kilometers, papunta po dito, at nagkaroon ng pandemic, tumaas ang presyo ng gasolina, sila po ay patuloy na nanambahan. At ako nga po ay lubos na nagpapasalamat, sila po ay napapunta ng Project 8, do sa Project 8, Quezon City, patuloy pa rin silang nagagamit sa gawain ng Panginoon. At ang kabutihan pa ron, yung kanyang mga katrabaho, ay naakay. So dati mga taga-Rusi doon sa Project 8 ay talagang lulubog nilitaw kung kailan lamang talaga gusto. At kapag nananambahan, kung ano lamang yung gusto mo isuot na damit. Pero nung dumating si Brother RJ sa Project 8, napagkamalan po siyang pastor. Binati agad siya. Pastor, saan po kayo nagpapastor? Saan po kayo galing? So ganun agad ang bati. Kita nyo naman ang mga pananamit ni Brother RJ na naka-necktie, naka-korbata. Necktie lang, korbata ba? Okay. Palaman. Okay, so naka-Amerikana. So yun po yun, naka-Amerikana siya. At nakita ko nga po yung kanyang post sa Facebook na nakatayo sa isang maliit na pulpito, nagtuturo. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang hindi nahadlangan ang kanilang pagpapagamit, ang kanila pong paglilingkod. At minsan naririnig ko, meron din naman silang mga problema, pero yun nga po, ay talaga sila po ay nagpapatuloy pa rin. So mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time. So kailangan talaga natin samantalahin na, pahalagahan na natin ang mga bawat oras na dumadaan sa atin. Huwag na natin pabayaan pa ang paglilingkod po natin. Sapagkat redeeming the time, sinabi po dito na ang ibig sabihin po nito, bakit ba sinabi ng talata ito? Bakit ito naisulat sa Bible, sa salita ng Diyos, yung salitang redeeming the time? So ibig sabihin po nito na ito po ay nagbibigay sa atin ng paalala, end times is near. Malapit na ang katapusan. Kayo ba'y masaya na makaharap o makasama ng Panginoon? Ako ay talagang nagagalak na makasama ang Panginoon sapagkat talagang no more tears. Maaring, sabi nga ni Brother Marlon, ay pagdating sa langit, luluha pa rin tayo. Kasi sabi sa Bible ay papawiin, papahirin. So, ibig sabihin, pagdating sa langit ay magkakaroon ka pa ng pagluha at doon pa lamang talaga papawiin ng Diyos. And then kapag napawi na yan, no more tears na. No more tears, no more pain, no more sorrows. So yun yung mga isang misteryo na hindi natin alam bakit luluha ka pa doon. Maaaring ito po ay tears of joy. Nasasabi mo, wow, ang ganda pala dito sa langit. Sana doon sa lupa hindi na ako nag-herbal. Diba? Sana doon sa lupa hindi na ako nag-hospital. Diba? So, maaaring ganon, na talagang yung pong luhang iyon ay tears of joy. Kasi talagang, yun nga, may mga biruan ng mga pastor na ang isa ay herbal pa ng herbal at ang dalawa ay hindi na nag-herbal, nauna na sa langit. So, nung mamatay yung isang pastor na nag-herbal, sabi ng isang pastor na ito, ganito pa nakaganda sa langit. Sabi ng dalawa, ikaw pa-herbal ka pa. So, yun. So, mga kapatid, mga minamahal, talagang malapit na po. At tingnan po natin muna ang ating pong Bible sa Matthew 24, verse 7 to 11. So bakit sinasabi talaga na malapit na? Matthew chapter 24,
verse 7 to 11. Ang sabi po ng Bible, sabi po ng Panginoong Sus po dito, sa verse 7, nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. Verse 7, For nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom. Nangyayari na po ito na talagang nung atin nga po nabalitaan yung Ukraine versus Russia, and then ang Israel ay talagang inatake ng mga kalapit bansa, and then ngayon ay talagang naggugulo ang China, ginugulo ang Taiwan, nakapwesto na po ang lahat ng mga sasakyan pandigma ng China doon po sa Taiwan, sa palibot ng Taiwan. Kaya talagang nangyayari po ang mga nakasulat dito sa Bible, For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So, meron pong tagutom sa iba't ibang dako, meron din pong mga salot sa iba't ibang dako, at meron din pong mga lindol sa iba't ibang dako. Nangyayari po yan sa buong mundo. All these are the beginning of sorrows. And then jump na po tayo sa verse 11, at ang sabi po dito, And many false prophets shall rise and shall deceive many. So false prophets, false teacher, false religion, for 4,200 false religion ang meron po sa buong mundo. Kaya talagang the end times is near. Signs are fulfilled. So nangyayari na po yung mga palatandaan na sinasabi ng Bible. Kaya sana ito po ay maging hamon sa atin. At titingnan natin ano ba yung dapat na maging hamon sa atin. So bago bumalik ang Panginoong Sus, pangit naman kung tayo po'y naghihintay sa kanyang pagbabalik nang wala tayong ginagawa. Amen po ba? And then, Scriptures tells us, so ito po talagang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. And then Matthew chapter 24 verse 14, tingnan niyo po yung verse 14. And these gospels of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Na talagang ngayon po ay masigasig ang mga Baptist Christian. So minsan, nasabi ko na sa inyo, na ipangalan na sa inyo ilang bansa ang mayroon sa buong mundo, 195. And then yearly, napakarami po ng mga nagmi-mission ng mga Baptist pastors sa iba't ibang lugar. Lalo na ang Bethany Baptist Church, ang Makati. So sa kanila, taon-taon na mayroong nag-graduate ng theology at nagmi-mission sa iba't ibang bansa. Kaya talagang ito po yung sinasabi dito, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kaya mga kapatid, mga minamahal, end times is near. Malapit na ang katapusan ng mundo. Ang mga tao parang wala lang. Ang mga tao ay patuloy sa kalayawan sa mundong ito. Ang mga tao ay patuloy sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. Diba? Ang mga tao ay inom dito, inom doon. Ang mga tao ay sugal pa rin dito, sugal doon, na para bagang hindi nauubos ang pera. So ganun ang tao ngayon. So wala silang alam, hindi sila aware sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, ngayong hapon, the challenge, tingnan po natin. Balikan po natin ang Ephesians chapter 5. Ano yung hamon sa ating lahat, for all of us? Amen po ba? So ito po yung talagang hamon sa ating lahat. Unang hamon sa atin, verse 15 and 17, ano po sabi po dito? Sa verse 15, See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. And then verse 17, Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Unang hamon po sa ating mga kapatid, mga minamahal, win souls for Christ. Mag-akay tayo ng kaluluwa para kay Kristo. Magbahagi tayo ng kaligtasan. Dati, tuwan-tuwa ako sa mga t-shirt na ang tatak ay dragon. Diba? Tuwan-tuwa ako sa mga t-shirt na kung ano-ano lang yung mga tatak. Pero ngayon, mas gusto kong isuot yung mga pinapiprint nating t-shirt na Jesus saves, may the Lord find us faithful,
Then, but as for me and my house, we will serve the Lord. At natutuwa naman ako, yun nga, sa pagdidevotion ni Brother RJ, suot niya yung t-shirt na yun na Jesus Saves. So mga kapatid, mga minamahal, na sana kapag nakita yun ng ibang tao, ay magkaroon sila ng curiosity at na sila magkaroon ng pagtatanong, ano yan? Anong ibig sabihin ng Jesus Saves? Diba? Na ano yung may the Lord find us faithful na yan? Ano yung we will serve the Lord? So sana na yung mga salitang iyon ay mangusap sa mga unbeliever at mangusap sa ating lahat. Yun yung aking pinagpipray na kapag sinusuot nila yung t-shirt na yon, but as for me in my house, we will serve the Lord, na mangusap sa kanila na sila'y maglingkod sa Panginoon. At yung may the Lord find us faithful, sana mangusap yun sa kanila na talagang ang bawat tao, ang bawat Kristiyano ay magtapat sa Panginoon and times is near. Malapit na ang katapusan. So mga kapatid, win souls for wise. Ito po yung sinasabi ng Proverbs 11:30. But the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. He that winneth souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay matalino or pantas. Kaya ako po'y talagang maaaring madaming rejection, maaaring mayroong mga discouragement kasi hindi naman lahat ng naturuan ay nakikita ang iyong paghihirap. Hindi naman lahat ng naturuan ay talagang lumalago. Hindi naman lahat ng natuturuan ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Ganun pa man, ako po ay patuloy pa rin nag-aakay ng kaluluwa sapagkat it is the will of God to win souls. Ito po yung kalooban ng Diyos sa lahat ng Kristiyano na mag-akay ng kaluluwa. Kaya kanina, tinanong ko yung ating bisita, sino nag-share sa iyo ng salvation, ng Word of God, ng kaligtasan? Ang aking pong daddy ba? Tawag? Diba? So, ang kanyang daddy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung ating duties. Ito yung ating tungkulin na talagang ibahagi natin ang kaligtasan. At minsan nagkaroon tayo dito ng bisita. Bagong Kristiyano, sina Brother Dan, di ba? Na sila mismo ang nag-share ng salvation sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanyang biyanan, at doon sa kanyang mga bayaw, at sa mga kapatid ng kanyang asawa. So sila mismo mag-asawa ang nag-share. So maaaring sa ngayon ay hindi pa nakikita yung bunga at hindi pa talaga nakakasama. Pero kung talagang tumanggap kay Kristo, balang araw, yan ay talagang magagamit din sa gawain ng Panginoon. So it is our duty to win souls for wise. It is the will of God to win souls. Sapagkat ano sabi ng Mark 16:15, kung tama. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Mark 16:15. At sinabi din po ito sa Matthew 28 verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ito po itungkulin nating lahat. And then Mark 16 verse 15, And it said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ito po ay sa lahat. Sapagkat kung ang mga naligtas noon ay hindi nag-share ng kaligtasan, minsan ko nang sinabi ito sa inyo, nasan kaya tayo ngayon? Nasan kaya tayo ngayon? So, preach the gospel to every creature. Sa lahat, mahirap man o mayaman, matanda man o bata, so wala tayong pipiliin. At si Pastor Roger Billones, hindi siya natakot na mag-share ng kaligtasan doon sa mga tao may ketong. So yung iba, siyempre matatakot, baka mahawa. Narinig nyo naman ang kanilang patotoo. Pag dumating sila doon, pag pumasok sila doon sa leprosarium, di ba? Ang kanilang paghinga, puro palabas, hindi sila nag-i-inhale. Di ba? Pero ganoon pa man, dahil talagang malinis ang kanilang hangarin na maligtas ang mga yon, hindi sila nagkaroon ng sakit na keto. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay sa Diyos, talagang iingatan ka. Iingatan ka sa lahat
ng bagay. So mga kapatid, yun po ang patutuo ni Pastor Roger Billones, dating pulis, namumotong. Ngayon ay nag-mission sa Quezon. Yun ang kanyang patutuo. At salamat, talaga nakakatuwa, kanyang buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Ilan ba yung kanyang anak? 3. At lahat yun ay nagpapastor. So 3 lalaki nagpapastor. Kailan kaya magkakanak ng lalaki? Baka rapture na. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, it is the will of God to win souls for Christ. At talagang subukan nyo. Subukan nyo. Gaganda po kayo. Kapag kayo pinag-aakay ng kaluluwa, gaganda ang buhay nyo. Kasi habang kayo pinag-share ng salita ng Diyos, tinuturuan nyo din po ang inyong sarili. Pinapalakas nyo din ang inyong sarili. Pinapatibay ninyo ang inyong sarili. Ganun po yung effect ng pagtuturo, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya it is the will of God to win souls. Pangalawa, it is the wonderful things to do for Christ. Ito po yung pinakamagandang bagay na magagawa po natin para sa Diyos, para kay Kristo, na talagang maganda. Bakit? Ano sabi ng Bible? Sa Luke 15, verse 10, 3 to 7, verse 10. Tingnan po natin sa Luke 15, verse 3 to 7 and 10. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaring tunay nga namang masakit sa ulo ang mag-aakay ng kaluluwa. Pero ganun pa man, ang mga pastor at ang mga kapatiran na nakilala ko hanggang ngayon, sila po'y nagpapatuloy at salamat, purihin ng Panginoon, meron po nasimulang gawain sa Lubog. At ang magse-celebrate nga po ng anniversary ngayong Miyerkules, sina Pastor Sosa doon po sa kanilang outreach sa Lubog. Marami na rin na-baptize at marami na rin ang uma-attend sa kanilang outreach. Kaya ako po ay sasama doon this coming Wednesday. So sasama si Brother Edwin. Walang pasok yan, holiday. So sasama, ayaw ko lang si Brother Jason. 50-50. Okay? Ayaw ko lang si Brother Luis. So sasama. So yun po, tingnan po natin ang Luke chapter 15 at verse 3 to 7. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 3. And he spake this parable unto them, saying, What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. Verse 5. And when he had found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. Verse 6. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. And verse 7, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pag-aakay ng kaluluwa, ito po yung pinakamagandang gawain o pinakamagandang magagawa natin para sa Diyos. Kapag mayroong isang tao na ligtas, nagsisi sa kanyang kasalanan, ay natutuwa una ay ang ating Diyos, ang ating Panginoon at ang mga anghel sa langit. Kagalakan ng ating Panginoon na talagang ang isang tao ay magsisi sa kasalanan at maligtas. Yun yung dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Verse 10. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Kaya mga kapatid, it is the wonderful things to do for Christ. Ito yung pinakamabuti, magandang bagay na magagawa natin para sa Diyos. Kaya ang sino mang soul winner ay tatanggap ng crown of rejoicing. So sabi pa ng John 15 verse 16, Ye have not chosen me, tama ba?
But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. So tayo po'y tinalaga na talaga magbunga, mag-akay ng kaluluwa. Kayo ba'y masaya na kayo naligtas? Amen. Masaya ba kayo na kayo palangig? Amen. Sana isang araw mag-aakay tayo, may bunga tayo. Amen po ba? Na sana hindi tayo makontento na tayo lang ang naliligtas. So, it is the wonderful things to do for Christ, and it is the way for them to change. Ito lamang po talaga yung daan upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao. Makilala si Kristo, tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ako'y nagpapasalamat kung ako'y hindi na bago. Malamang talaga matagal na akong wala. So ako'y lasenggo, may bisyo, naranasan kong magsugal, at mag-build house, kaya salamat na bago ang buhay. So it is the way for them to change their life. Ito yung daan. O Brother Jason, so di ba, malaki bang pagbabago sa ating buhay? Malaki. Talaga malaki niya. Eh, malaki nga. Okay, so masaya ba? Masaya ka ba na nabagong buhay mo? Amen. So, taas ang kamay ng mga nabagong buhay. Okay, so mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang being source for Christ, ito po yung hamon sa atin mag-akay ng kaluluwa. At nakakatuwa talaga na yung ang boses, di ba? Yung ating talent, yung ating gift na galing sa Panginoon ay magamit sa Diyos. So, nais ko sanang ibahagi sa inyo, kaso hindi ko pala napapag-aralan talaga, yung God uses ordinary people. Napakaganda po nun. God uses ordinary people. Kasi sa Bible, napakaraming ginamit ng Diyos ng mga ordinary people. Hindi sila trained para sa pakikipaglaban. Talagang, pero sila ginamit ng Panginoon. Hindi sila aral. Hindi sila yung mga high honors or yung mga magna cum laude, so cum laude, hindi. Pero sila po ay ginamit ng Panginoon. God uses ordinary people. At ang ginamit din ng Panginoon, yung mga maliliit na bagay sa kanilang kamay. So yung maliit na bagay na meron ako sa aking kamay ay cellphone. Kaya nitong mga last few days na ito, English yun na, last few days na ito, naisipan ko mag-share ng mga Bible verse doon sa mga kaibigan ko na nasa malalayong lugar. Salamat naman na merong mga nag-react at yun po ay talagang gamitin kung anumang resources mayroon tayo. So, meron ako ay yung cellphone, maliit na bagay sa aking kamay para ibahagi ang salita ng Diyos sa anumang lugar. Kaya mga kapatid, mga minamahal sa Bible, maliliit na bagay, katulad na lamang po sa buhay ni Shamgar. Maaaring hindi ko pa kilala si Shamgar, ang mayroon lamang siya parang tungkod na yun ay ginagamit niya sa pagtaboy ng mga alaga niyang baka o anumang hayop. Pero yung maliit na bagay na yon ay ginamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, talunin ang kaaway ni Shamgar ng kaaway ng Israel. 600 Philistine ang namatay. Ang sandata ng mga Philistine, yung mga arrows, bows, spears, sword, yan ang mga kanilang weapon sa pakikitigma. Laban doon sa isang hawak ni Shamgar na parang ganito lang kataas na tungkod yun na pangtaboy ng mga baka o anumang hayop. So mga kapatid, mga minamahal, God uses ordinary people. Shamgar, isang magsasaka. O hindi siya trained sa pakikipaglaban. Kaya sa ating buhay mga kapatid, mga minamahal, hindi dahilan para wala tayong idadahilan sa Panginoon para hindi tayo maging kagamit-gamit sa kanyang gawain, sa kanyang kaluwalhatian. Kahit bata ka pa, pwede ka magamit sa kaluwalhatian ng Panginoon.
So mga kapatid, it is the way for them to change their life. Tingnan po natin ang verse 2 ng Ephesians chapter 2, verse 2 to 7 and then 11. Verse 2, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So ang sino man tao na hindi tumatanggap, hindi nakakakilala sa Diyos, hindi niya maiisipan na talagang maghandog o ihandog ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya talagang it is a way for them to change their life. Ang pag-aakay ng kaluluwa. And then verse 3, but fornications and all uncleanness. So dito ako galing, na talagang naranasan ko po ang mga bagay na ito, mga karumihang ito, at sabihin na natin, naging ganit din naman pagdating sa pera, gustong yumaman, pero sabihin na natin, salamat sa Panginoon, hindi na yan natuloy sa akin. So maraming mga tao ngayon naghahangad ng kayamanan. Bakit gusto laging manatili pa sa pwesto? Ano bang dapat pang patunayan ng ibang tao, ng ibang politician? Wala kang babanggiting pangalan, pero minsan makikita mo sa iyong mga observation, bakit ba sila talagang gusto-gusto nila ay manatili sa pwesto? Diba? At maraming ng politician, mayroon bang naaamin? Nagnakaw na nga ng bilyon, hindi pa naaamin. Ganun po ang tao ngayon, talagang covetous. Ganit sa kapangyarihan, ganit sa salapi. Pero salamat, meron po mga politiko ngayon na talagang mga pulis na nakakarinig ng salita ng Diyos at talagang nagpapatotoo ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Huwag tayong matakot, mahiya na ipahagi sa lahat ng tao kahit pulis pa siya, politician man siya, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Amen po ba? And then sabi pa dito, let it not be one's name among you as becoming saints, neither filthiness nor foolish talking. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ang pananalita natin ay nagiging maayos, maganda sa pandinig ng maraming tao. Huwag nating tularan yung ibang tao na talagang okay lang sa kanila yung mga expression. Parang naging expression na nila yung pagmumura. Diba? At okay lang sa kanila kung anumang mga bastos na salita ang lumalabas sa kanilang bibig. Nag-aaral pa naman tapos gano'n ang maririnig. So mga kapatid, so hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago hanggat ang isang tao ay hindi tumatanggap na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Then verse 7, jump na tayo. Ng verse 7, sabi dito, be not ye therefore partakers with them. Huwag tayong makibahagi sa kanila. So, hindi ka nga naglalasing, hindi ka nga naninigarilyo, pero nagtitinda ka ng alak, you are partakers of them, partner in crime. Kaya sana, kung magne-negosyo, yan, salamat, sino Brother Luis, may tindahan sila, pero wala kang tindang alak. May tindahan sila, wala silang tindang sigarilyo. Sasabihin naman nila, napakahigpit mo naman. Legal naman to Hindi lahat ng legal ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ay ngayon, di ba, inililigal, ginagawang legal, yung divorce. So, yan, minapanood ako sa Facebook, sana tunay nga na talagang nilalabanan ni Congressman ba yun? Congressman Barcoleta, na ngayon ay tatakbong senator, na siya ay against sa divorce. Kaya mga kapatid, piliin natin ang ating mga iboboto. Na sana ang ating iboto ay talagang godly people. So yun po, na hindi lahat ng legal ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sana maging bukas ang ating kaisipan sa mga bagay na ito. So yun po, na let us win souls for Christ. It is the will of God. It is the wonderful things to do for Christ.
and it is the way for them to change their life. Then pangalawang hamon sa atin, verse 11 and 15, tinan po natin ang ating Bible sa verse 11. Verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. So redeeming the time, and times is near, malapit na ang katapusan. Let us work smart for Christ. Let us work smart for Christ, or work hard for Christ. Na talagang tayo po'y dublihin natin ang ating pagtatrabaho ngayon, yung ating paglilingkod sa Diyos. Si Satan nga, hindi na talaga natutulog, hindi na nagpapahinga. Di ba? Triple time pa ang ginagawa ni Satan para dayain ang mga tao, para lukuhin ang mga tao, para sirain ang buhay ng mga tao. Ang dami niyang pakulo, ang dami niyang strategy para mga tao hindi magamit sa gawain ng Panginoon, para mga tao hindi makadalo ng pagsamba. So ang daming ginagawa ng dyablo sa buhay ng tao para yung mali ay magmukhang tama. Yun ang problema ngayon. Yung mali para sa tao ay nagmumukhang tama na. Yun ang nagiging mabuti sa kanilang paningin. At kung ano yung mabuti, yun ang mali para sa kanila. Kung ano yung mabuti, yun yung kasalanan para sa kanila. Yun ang masama para sa kanila. So ang daming ginagawang strategy ng ating kaaway. Kaya let us work smart for Christ. So work hard, work honest, and work humble. Na tayo ay talagang dublihin pa natin ang ating paglilingkod, at your labor is not in vain. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. So hindi sayang ang ating mga paglilingkod, ang ating pagpapagal. Hindi ito mauwi sa walang kabuluhan unless na ginawa mo ito para sa sarili mo. Unless na ginawa mo ito para sumikat ka lang. Unless na ginawa mo ito para ikaw ay purihin ng tao. Pero kung ito'y ginawa mo for God's glory, your labor is not in vain in the Lord. Kaya let us work hard, honest, and humble. Na talaga sa ating paglilingkod ay sana'y tapat tayo naglilingkod sa Diyos kay Kristo. At tayo ay naglilingkod na mayroong pagpapakumbaba. Amen po ba? Kaya mga kapatid, work smart for Christ. And then the last, so ngayon pong hapon tayo po ay dadako sa ating pong Lord's Supper. Since sina Brother Andrew ay nandito, pinapayagan ko po kayo na mag-partake ng Lord's Supper. And then, ang anak niya naman ay decided na magpabaptize, kaya lang di pa nituturo sa kanya ang baptism. So, kapag nabaptize na inyong anak, saka po siya makakapag-partake ng Lord's Supper. Okay? So, ina-allow ko po kayo na kayo po yung makasama sa pagpapartake. At sa ibang church po, ay talagang exclusive po ang Lord's Supper. So, ganun pa man, since kayo po ay talagang willing naman na talagang dito nang matin, so, ina-allow ko po kayo. So, yun po mga kapatid. And then, last na makikita po natin, verse 23 and 24, na hamon sa atin. Ano yung hamon sa atin? Verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands and everything. Ang hamon sa akin, mag-asawa ka na. Joke lang. So, end times is near malapit na Sa ating lahat po, ang hamon po dito mga kapatid, mga minamahal, yung salita po dito, church. So, our duty is to worship.
na talagang ito po yung ating tungkulin na sambahin ang Diyos. So, the church must worship God with sincerity. Ito yung ating duty, tungkulin, na talagang huwag na nating pabayaan pa. At sinabi po ng Hebrews 10:25, as ye see the day approaching, nang namamalas ninyo na nalalapit na ang araw, at ang araw na tinutukoy doon ay ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, end times is near, worship God. So, ito yung ang hamon sa atin na talagang huwag na nating pabayaan pa ang pagsamba. Kaya ako po yung kalungkutan ko na talagang maraming Kristiyano ngayon na sila'y papedex pa, pabanjing-banjing pa, hindi pa nila siniseryoso ang pagsamba, ang paglilingkod sa Diyos. Na sila'y nagiging busy pa sa napakaraming bagay. So wala namang masama magkaroon tayo ng trabaho, hindi namang masama makatapos ng pag-aaral, pero ang Sunday, ang linggo, ay dapat laging sana maging laan para sa Panginoon. So, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. And John chapter 4 verse 23, tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 4 verse 23. Ano sabi po ng Bible sa verse 23? But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. So hinahanap ng Diyos ang gayong mananamba sa Kanya, yung mga tunay na mananamba sa Kanya. So hindi lahat na nandito, sana lahat na nandito'y tunay. Kasi yung iba, para bagang ginagawa nilang pasyalan ng bahay-sambahan, minsan ginagawa parang ligawan or dating place. Ganon ang tininata nila sa bahay-sambahan. So kung ganon po ang ating attitude, so hindi tayo masasabing tunay na mananamba sa Diyos. Maaaring tayo po ay sumasamba dito sa Espiritu at katotohanan. Pero kung wrong motive tayo, hindi rin po masasabing tayo tunay na sumasamba sa Diyos. So, end times is near. The challenge to every one of us, worship God with sincerity. Sambahin po natin ang Diyos ng talagang totoo, tapat, may katapatan. Sapagkat marami ngayon ang mga false worshiper. Sinasamba, sabi nila, Diyos din naman daw ang kanilang sinasamba. Nakakalungkot talaga ang mundong ito ay bulag sa katotohanan. Saan nga natin makikita yon na binulag ng gods of this world sa 1 Corinthians chapter 4:4. Tingnan po natin 1 Corinthians 4:4. Buksan na niyo pong Bible. Kaya talagang ang ating kaaway, hindi lang siya double time, kundi talagang siya po ay triple time. Hindi na po siya nagpapahinga. Second Corinthians ba? I think. Yeah, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi po ng verse 4, in whom the God of this world, so small letter G. Kapag mga Diyos-Diyosan o Diyos ng sanglibutan ito, small letter G. Kaya ang paalala ko po sa inyo, kung itatype ninyo, isusulat ninyo ang pangalan ng Diyos, capital letter D, or kung God, capital letter G, kung Lord, capital letter L. Huwag natin isusulat ng small letter. So mga kapatid, so sabi po dito sa verse 4, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So talagang malakas ang pandaraya at ang buong mundo ay nabulag sa katotohanan. Sinasabi ng tao, iisa naman ang Diyos na ating sinasamba. Pero sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
So, ibig sabihin, hindi parehas ang Diyos na ating sinasamba. Kung kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, magkaiba tayo ng ating Diyos na sinasamba. So, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, end times is near. Our duty is to win souls for Christ, to work smart for Christ, and to worship God with sincerity. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, 1 Peter chapter 3, verse 20, and then 2 Peter chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 3, verse 20. Chapter 3, verse 13, nandiyan na ba kayo sa amen? Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. So mga kapatid, mga minamahal, God used Noah in soul winning. Si Noah po, nung time na yon, nag-akay po siya ng kaluluwa. At 8 lang sila na naligtas. Sabihin na natin 7 ang naakay ni Noah. Kaya sinasabi po diyang 8 souls, kasama po diya si Noah. So ang naligtas yung kanyang asawa, 3 anak, at 3 manugang. 8 soul ang naligtas. So si Noah po ay nag-akay din. Ganun pa man, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao noon. At ang mga tao noon ay nagpakasaya, nag-inom, naglasing, at hindi pinakinggan ang pangangaral ni Noah. 2 Peter chapter 2, verse 5. Sabi po ng verse 5, and spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So si Noah ay talagang preacher, mangangaral ng katuwiran. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung si Noah ay nagamit ng Diyos, pwede rin po tayong gamitin ng Diyos. Magagamit din tayo ng Diyos. Kahit sino ka pa. Hindi ka man nakapag-aral, ang kailangan lamang po ng Diyos yung ating willingness, yung ating pagsunod sa Kanya, yung ating puso, yun ang kailangan ng Diyos. So God used Noah in soul winning, not only Noah, but also Jonah. So si Jonah, kasi from Old Testament, soul winning din po yan. Soul winning yan. Pag-aakay ng kaluluwa. So Jonah chapter 1, verse 1, 2, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Jonah. Jonah chapter 1, verse 1. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. And then, chapter 3, verse 1 to 8, tingnan po natin ang ating pong Bible. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Kasi nung unang beses, tumanggi si Jonah, tumakas si Jonah. Kaya sabi po dito, the second time, saying, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I hid thee. Verse 3. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Verse 4, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Verse 5, so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. So
So, ang Ninive ay nanampalataya sa Diyos. At talagang sila po ay nagkaroon ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya sila nag-fasting. Hindi sila kumain. At talagang sila po ay, sabi ng verse 6, "For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes." So makikita po natin nagkaroon ng pagbabago. At naupo lamang siya sa abo, ashes. So nagkaroon ng pagsisisi. Verse 7, sabi po dito, "And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd, nor blacks taste anything, let them nor feed, nor drink water." So talagang hindi po sila kumain. Verse 8, "But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. Yet, let them turn everyone from his evil way." So tumalikod kayo. So nanawagan ng hari na talikuran ang kanilang masamang gawain and from the violence that is in their hands. So mga kapatid, simula noon talagang pag-aakay po ito ng kaluluwa sa Diyos. So God used Jonah, God used His disciples, at ang pinaka last na dinamit nga ng Panginoon dito ay ang ating Panginoong Jesus. After ng mga propeta, hindi pinaniwalaan noon ng mga propeta. Hanggang sa kahuli-hulihan ang binigay na ng Diyos ay ang kanyang sariling anak. Na talagang ang Panginoong Jesus bumaba na dito sa lupa upang ang mga tao ay iligtas, tubusin sa lahat ng mga kasalanan, and then many people rejected Him. Talagang tinanggihan pa rin siya at siya ay hinamak, they mock Him. Hinamak ng mga tao ito ang Panginoong Jesus, ipinako sa krus, at ayaw tanggapin na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. So noon pa man, talagang maraming mga taong ayaw maniwala, ayaw magsisi sa kasalanan, at noon pa man ay talagang ang katotohanan ay ginagawa nilang kasinungalingan. At ang kasinungalingan noon ay nagiging katotohanan. Na noon pa man ay sila'y gumagastos na malaking halaga upang pasinungalingan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, end times is near. Let us win souls for Christ. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po'y magtapos sa panalangin. Tayo po'y umuho, pumigit. Ama namin Diyos, salamat. Salamat sa kaligtasan na iyong kaloob sa amin. Sa buhay na walang hanggan. Tunay na matinding hirap ang dinanas ng aming Panginoong Jesus. Kaya sana sa aming pong buhay, kung meron man kaming mga kahirapan na pinagdadaanan, sana huwag kaming huminto. Sana'y patuloy ka naming paglingkuran. Katulad ng iba naming mga kapatiran, na sila'y nagkaroon ng mga pagsubok, kahirapan. Pero ganun pa man, hindi namin nakita sa kanila yung pagod, sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Sa hapong ito, habang lahat ay nakayukot na kapitin, tayo po ay magpapartake ng Lord's Supper. Ating aalalahanin ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Nawa, tayo po ay maging karapat-dapat sa pagpakitibahagi ng kapunan ng ating Panginoon. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit, suriin po natin ang ating pong sarili kung meron tayong mga kasalanang nagawa sa ating Panginoon. Suriin natin ang ating sarili at kung meron tayong mga kasalanang nagawa, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin upang ang bawat isa ay tunay na lumapit sa Panginoon at humingi ng kapatawaran. Huwag po natin gawing biro ang Lord's Supper. Linisin natin,
humarap tayo o makibahagi tayo sa hapunan ng Panginoon na meron pong malinis na puso. At ngayong oras na ito, kung meron tayong nais ilapit, ihingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay manalangin simula po ngayon.